Siya si Park Yeon-woo, isang babae mula sa panahon ng Joseon. Pagkatapos ikasal, agad namatay ang kanyang asawa. Isang gabi, itinapon siya sa balon at nagising na nasa makabagong panahon, 200 taon sa hinaharap. Doon, nakilala niya ang lalaking kamukha ng kanyang yumaong asawa. Para masunod ang kagustuhan ng lolo nito, inalok siya ng kasal sa kontrata. Dito magsisimula ang kanyang bagong buhay sa modernong mundo. Si Kang Tae-ha ay isang gwapong binata. Nang pumanaw ang kanyang mga magulang, ang kanyang lolo ay nais na ipamana sa apo ang kumpanya sa industriya ng sining at fashion. Ipinaalala ni Hong, assistant ni Tae-ha, ang schedule niya, kabilang ang pekeng kasal. Noon, sinabi ni Tae-ha sa kanyang lolo na balak niyang pakasalan si Vanessa. Si Vanessa ay kukuhanin niya para sa isang araw na kasal lamang. Samantala, Kang ay papunta sa hotel kung saan gaganapin ang kasal ni Tae-ha. Naghahanda na si Tae-ha para isuot ang kanyang wedding suit. Ilang oras bago ang kasal, nalaman nilang hindi makontak si Vanessa. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, dahil si Kang ay malapit nang dumating sa hotel, nagulat si Tae-ha nang makita ang isang babaeng halos nalulunod sa swimming pool. Agad na sinabihan ni Tae-ha si Hong na tulungan siya, ngunit hindi pala marunong lumangoy si Hong, kaya tumalon si Tae-ha para iligtas ang babae. Matapos siyang mailabas sa tubig, balak ni Tae-ha tumawag ng ambulansya, pero nagkamalay ang babae at umubo ng maraming tubig. Hindi pa alam ang pagkakakilanlan ng babae, pero nang dumilat siya, agad niyang niyakap si Tae-ha at tinawag siyang asawa. Inisip ni Tae-ha na baka hindi tama ang pag-iisip ng babae o nabalisa ang alaala niya dahil sa nangyari. Samantala, sinubukan ng babaeng nakadamit puti na alalahanin ang mga nakaraang pangyayari. Sa panahon ng dinastiyang Joseon, nalaman na ang babaeng nalunod ay si Park Yeon-woo. Kilala siya bilang butterfly girl na lumikha ng mga disenyo ng damit na nagpasiklab ng ganda sa mga kliyente. Maraming babae ang pumila para sa mga ipinagbabawal na damit dahil masyadong nagbubunyag ang mga ito. Lihim niyang pinamamahalaan ang negosyo, kasama ang may-ari ng tindahan ng tela. Labis na nadismaya ang ina ni Yeon-woo dahil sa edad niya, dapat ay may pamilya na siya. Pero maraming tagapagpakilala ng mapapangasawa ang tinataboy ni Yeon-woo, kunwari baliw at may sakit. Ang pagiging mananahi ni Yeon-woo ay nagpabalisa sa kanyang alipin na si Zuol. Lalo na kung malaman ng bayan na ang isang kagalang-galang na babae ay lumalabag sa etiketa. Ngunit ayaw mag-alala ni Yeon-woo dahil gusto lang niyang ipagpatuloy ang kanyang libangan. Sa bukid, may nakitang binata na si Kang Tae-ha na nagpipinta ng magandang babaeng kanyang hinahangaan. Kamukha ng dalaga si Yeon-woo. Nagbalita ang kanyang madrasta na malapit na siyang mag-ayos ng kasal para kay Tae-ha at magtakda ng petsa. Sa bukid, pumunta si Yeon-woo sa tindahan dahil gusto niyang manahi ulit. Nalungkot si Yeon-woo dahil ayaw na siyang kausapin ng may-ari ng tindahan dahil maraming mananahi ang gumaya sa kanya. Sa palasyo, galit na galit ang hari dahil nahuli ang prinsesa na nakasuot ng revealing na damit. Umamin ang isang dama na nakuha niya ang damit mula sa isang sastre sa Hanyang. Inutusan ng hari ang ministro ng hustisya na imbestigahan ang sastre dahil ito'y nagiging problema. Muling inialok ni Yeon-woo ang kanyang koleksyon ng damit sa may-ari ng tindahan. Sa kasamaang palad, nag-iinspeksyon ang Department of Justice at sinunog ang lahat ng hindi angkop na damit. Nalaman din ng mga awtoridad ang presensya ni Yeon-woo, kaya naging target siya para hulihin agad. Napansin ng kasama ni Tae-ha na nanganganib si Yeon-woo, kaya tinulungan niya itong tumakas. Sa isang dead-end na kalye, nakilala niya si Bang Sol-an, na tumulong sa kanya magtago sa palangkin. Ang babae ay si Kwon Mi-young, na siyang may-ari ng Jisayang establishment. Sinabi niyang may kakayahan siyang makita ang hinaharap. At noon, nakita niya ang kapalaran na mararanasan ni Yeon-woo. Nang hindi alam ni Yeon-woo, si Kang Tae-ha pala ang magiging asawa niya. Hanggang sa araw ng kasal, hindi alam ni Yeon-woo kung sino ang pakakasalan, di tulad ni Tae-ha na alam na mula pa sa simula. Nagulat si Sawol nang makita na ang asawa ng amo niya ay isang napakagwapong binata sa gabi ng kasal. Nakakagulat, gusto ni Tae-ha wakasan ang kasal dahil sa isang nakakagulat na dahilan. Mahal ko siya. Inamin niyang nilinlang ng pamilya niya ang pamilya ni Yeon-woo dahil may sakit sa puso si Tae-ha. Tila walang pakialam si Yeon-woo. Desidido siyang tulungan si Tae-ha gumaling at walang balak maghiwalay. Lumabas na bago ang kasal, nakilala na pala ni Yeon-woo si Tae-ha at nahulog ang loob niya agad. Sa kasamaang palad, ng gabing iyon, bigla na lang inatake sa puso si Tae-ha at agad namatay. Sa kasamaang palad, ang trahedyang nangyari kay Yeon-woo ay lubos na ikinalungkot ng kanyang pamilya dahil matagal na nilang pangarap ang kasal.
Kinabukasan, dumating ang madrasta ni Taiha sa bahay ni Yang Wu. Inakusahan niya si Yang Wu na sinaktan ang kanyang anak hanggang sa ito'y namatay. Si Yang Wu, na alam na nagkukunwari lang ang babae, ay piniling umatras. Nangako siyang sasailalim sa 3 taong pagluluksa at mananatili sa bahay ng asawa. Pagkatapos ng libing, may nakitang dekorasyon si Yang Wu sa ilalim ng mesa at itinago bilang alaala. Nang gabing iyon, isang misteryosong lalaki ang pumasok sa bahay at dinukot si Yang Wu. Hindi makahingi ng tulong ang dalaga dahil nakatakip ang kanyang bibig. Itinapon pala ng salarin ang katawan ni Yang Wu sa balon na malapit sa kanyang bahay. Lumubog si Yang Wu habang hawak ang tangkay ng bulaklak na aksidente niyang naputol sa puno. Sa kasalukuyan, napagtanto ni Yang Wu na totoo ang lahat ng naranasan niya dahil hawak pa rin niya ang bulaklak. Akala ni Yang Wu, nakarating siya sa ibang panahon dahil sa balon na naging pintuan ng buhay. Lalo siyang naguluhan nang hindi siya nakilala ni Taiha at nagbago pa ang hitsura nito. Dahil dito, lalong nalungkot si Yang Wu. Ito ay nakakabigo. Samantala, naghahanap si Taiha ng kapalit na nobya dahil dumating na ang lolo niya. Sa huli, napagpasyahan ni Taiha na pakasalan na lang si Yang Wu dahil wala nang ibang pagpipilian. Lalo siyang nakumbinsi ng igiit ni Yang Wu na ituring siya bilang asawa. Sa kabila ng pagkalito, tinanggap ni Yang Wu ang tulong ni Taiha para makauwi. Naghanda si Hong ng wedding organizer para sa kasal. Binihisan nila si Yang Wu ng magandang gown na ikinamangha ni Taiha. Tila nahihirapan si Yang Wu na masanay sa gown at high heels. Tuwang-tuwa si Kang na makita ang apo niyang ikakasal. Malapit nang maging tagapagmana si Taiha. Wala pong kamag-anak na dumating. Sa eksena ng halik, nawalan ng malay si Yang Wu dahil sa gulat, unang beses niyang lumapit ng ganoon sa lalaki. Pagkatapos ng kasal, gumaan ang loob ni Taiha dahil malapit nang umalis ang lolo niya patungong Amerika. Kinausap ni Taiha si Yang Wu na nagkamalay na para magpasalamat at mag-alok ng bayad. Pero tumanggi si Yang Wu kung iiwan lang siya ni Taiha ng ganoon. Hinabol niya ito, ayaw maghiwalay, naniniwalang mag-asawa na sila sa bagong buhay nila. Sinusubukan ni Taiha na ipaliwanag na wala sila sa ibang mundo kundi nabubuhay sa sibilisasyon ng taong 2023. Pinanggit ni Yang Wu ang kanyang dating tirahan na ngayon ay naging pambansang pamana ng kultura. Sa huli, tiniis ni Yang Wu ang katotohanan ng kanyang kasalukuyang tirahan. Nagulat si Hong sa kilos ni Yang Wu dahil hindi man lang alam ng dalaga kung paano magbukas ng pinto. Sa sandaling iyon, balak talaga ni Hong na dalhin si Yanuo sa ospital dahil nag-aalala siyang baka may amnesia ito. Pero nawala niya si Yanuo dahil sa oras na yon, napukaw ang atensyon nito sa babaeng nakasuot ng damit pangreyna. Hindi naging maayos ang pagtatalaga ni Jikang kay Taiho bilang CEO dahil may pangalawang manugang siyang si Ni Yimin na gusto ring magmana. Si Ni Yimin ay ang madrasta ni Taiho na kasalukuyang nasa biyaheng pangnegosyo sa Busan. Nakipagkita siya para bumili ng isang makasaysayang painting mula sa dinastiyang Joseon. Pinag-usapan din nila ang plano ni Taiho na maging CEO. Malapit na ring ikasal si Taiho. Pero tinutulan ito ni Ni Yimin. Para sa kanya, bata pa si Taiho para mamahala at hindi pa sigurado ang kasal nito. Kumpiyansa siya na kahit si Kang ay pumili ng tagapagmana, sa huli siya ang mamumuno sa SH Group. Pagdating sa Seoul, nagulat si Ni Yimin sa balita ng kasal ni Taiho. Nang makatanggap ng mga litrato, kinontak niya si Taimin, ang kanyang tunay na anak. Si Taimin, na nasa mall noon, ay nasangkot sa gulo dahil sa ginawa ni Yanuo. Natatakot kay Taimin, itinapon ni Yanuo ang pera ni Hong, iniisip na walang halaga. Sinabi ni Hong na nawala niya si Yanuo. Inutusan ni Taiho ang assistant na suriin ang CCTV sa paligid ng hotel. Gusto rin niyang tiyakin ang kalagayan ni Yanuo bago ibalik sa tirahan. Yanuo ay gumagala sa kalsada, walang pupuntahan at walang kakilala. Naalala niya ang hula ni Jisyong, may mawawala siya pero maglalakbay para sa gusto. Lumapit ang isang bata kay Yanuo dahil nahulog ang pera niya sa bag na dala-dala. Una, di naintindihan ni Yanuo bakit papel ang tawag sa pera. Pero bumili ang bata ng pagkain kasi gutom na raw si Yanuo. Bigla, may tumawag sa bata. Nanay niya na aksidente. Nakabangga ng batang babaeng kamukha ni Saul. Pero paano nakarating si Saul sa hinaharap? Walang mapuntahan, kaya sa palaruan na lang natulog si Yanuo. Nangulila sa nanay, inisip na nasa bahay. Kinabukasan, tinawagan si Taiho. Biglang nakansela ang operasyon ng lolo niya. Pagdating sa bahay, nandoon na pala si Jikong. Gusto raw niyang makilala si Yanuo, kaya pumunta. Kinumpirma ni Taiho ang operasyon ng lolo sa doktor na nagsabing naurong ito ng 1 buwan. Gusto man niya o hindi, kailangan agad hanapin ni Taiho si Yanuo. Nagising si Yanuo, gulo-gulo, at inaasar ng mga batang akalay baliw siya. Nakakuha si Taiho ng CCTV footage ni Yanuo sa tindahan. Agad siyang pumunta roon at natagpuan si Yanuo. Hindi na tinuring ni Yanuo si Taiho bilang asawa,
tinawag pa siyang mandaraya. Nang kumalma, inimbitahan ni Taiho si Yanuo sa bahay para makilala ang lolo. Hindi pa nakakita ng kotse si Yanuo, kaya namangha siya rito. Pagdating sa bahay, nahilo si Yanuo sa biyahe, pero si Ji Kang, akala niya buntis si Yanuo. Samantala sa bahay, tinanong ni Ging Min ang tungkol sa planong kasal ni Taiho. Kinabukasan, pumunta sina Ginang Min at anak sa bahay ni Taiho para makita si Yang Wei. Nataranta si Taiho, natatakot na malaman ang kanyang sikreto. Nanonood si Yang Wei ng palabas na may pelikulang panghari. Inakala niyang ito ang daan pabalik sa Joseon. Biglang nagulat si Yang Wei sa pagdating ni Taemin. Nalito si Taemin sa kakaibang kilos ni Yang Wei at lumala ang sitwasyon nang dumating si Mrs. Min. Naalala ni Yang Woo na ang ugali ng babae ay katulad ng ina ni Taiha na si Gaire noon. Sa opisina, bigla na lang umalis si Taiha at nabangga sa harang nang pumutok ang gulong ng kotse. Tinawagan niya si Bongbong para sunduin siya. Pagdating sa bahay, pinaalis agad ni Taiha ang ina ni Gear at si Taemin. Sa sandaling iyon, sinabi ni Mrs. Min na may imbitasyon siya sa birthday party ni Mr. Kang. Malinaw na si Mrs. Min ang nag-utos sa kanyang anak na pumunta sa opisina para makuha ang posisyon. Inakala ni Mrs. Min na alam na ni Yang Woo kung sino siya. Nahirapan silang alamin ang background ng pamilya ni Yang Woo na sinasabing ampon. Naging maingat si Mrs. Min sakaling italaga ni Mr. Kang si Taiha bilang CEO anumang oras. Kaya agad niyang inutusan ng tao niya na bantayan ang kumpanya at kontrolin ang ibang shareholders. Pinaalalahanan ni Taiha si Yang Woo na malapit nang matapos ang kontrata para makaalis na siya. Pero nagulat pa rin si Yang Woo sa nakita niya. Mayroong taong tila kabilang sa kanyang angkan sa Joseon at ito'y malapit kay Taiha. Sinabi pa niya na nakahanap na siya ng paraan pauwi. Lalong nainis si Taiha sa mga sinasabi ni Yang Woo at humingi siya ng patunay na galing ito sa nakaraan. Nairita rin si Yang Woo dahil kahit magkahawig si Taiha at ang kanyang asawa, iba na talaga ang ugali nito. Naisip ni Yang Woo na ang tanging babalikan niya ay ang hotel kung saan siya muntik ng malunod. Nang suriin niya ang silid, hindi siya natagpuan ni Mr. Hong dahil nakatakas na pala siya. Sumakay siya ng taxi matapos tulungan ng isang babae. Ngunit dahil wala siyang pera, dinala siya sa himpilan ng pulisya. Hindi siya natulungan ng mga opisyal doon dahil mahirap siyang kausapin at nakakalito ang kanyang mga pahayag. Lalo pa siyang natakot nang tanungin siya ng isang kriminal. Naisip niyang baka ituring din siyang tulad nila at ikulong. Kalaunan, nakatakas si Yang Woo nang malaman ng mga pulis na ang batang babae ay isang misteryosong tao na matagal nang hinahanap ni Hong. Samantala, iba naman ang nangyari sa bahay ni Kang, ang nag-iisang anak na babae niya si Mrs. Haryang. Sa pagkakataong iyon, nahuli si Mrs. Haryang na nagnanakaw ng pera ni Kang dahil kailangan niyang bayaran ang hospital bills ng taong nasaktan niya kanina. Hindi tulad ni Yang Woo na nalilito sa kasalukuyang panahon, mas kinaya ni Saul ang buhay habang nasa ospital dahil sa aksidente. Samantala, natuklasan ni Tyler si Yang Woo habang malapit na itong tumalon sa swimming pool. Naisip ni Yang Woo na bumalik sa panahon ng Joseon, ngunit nabigo siya. Nang mapansin niya ang puno sa tabi ng pool, agad niya itong nakilala. Ito ang parehong puno mula sa kanyang panahon. May marka ng taas nila ng kanyang lolo. Di niya alam Kung paano makakabalik sa dating buhay at sa pamilyang mahal niya na parang bigla na lang nawala sa kanya. Inanyayahan ni Taiha si Yang Well na umuwi para sa isang buwang kontrata ng kasal. Nais niyang opisyal na pakasalan si Yang Well bilang tunay na mag-asawa. Matapos magkasundo sa mga tuntunin, dinala si Yang Well sa bahay ni Taiha. Gusto lang ni Yang Well na tulungan siya ni Taiha umuwi at bigyan ng pagkain gusto niya. Mukhang talagang sinusuri ni Taiha ang puso niya dahil mabilis ito tumitibok lately, lalo na malapit kay Yang Well. Sa bahay, nalito si Yang Well sa robot na naglilinis, kaya di siya nakapasok dahil nakalock ang pinto. Nang gabing yon, naging malapit sina Taiha at Yang Well habang namimili ng pagkain sa tindahan. Pinahiram ni Taiha ang damit niya kay Yang Well na naging komportable sa pagsusuot nito. Kinabukasan, nalaman ni Nyom Nyom na peke pala ang painting na nabili niya para sa eksibisyon. Pero sinadya ni Nyaman to para masisi si Taiho dahil siya na ngayon ang may pananagutan. Pinaalala niya ulit sa anak na magtrabaho sa kumpanya at pahalagahan ang posisyon ni Taiho. Pero ayaw ni Taemin sundin ang mga ambisyon ng kanyang ina. Napaka-emosyonal niya at sa huli binasag ang isang baso na sugatan ng kamay. Pinuntahan ni Taemin si Yan Wol para alamin kung talagang pekeng asawa lang siya ni Taiho.
Niyaya niya si Yanwol sa opisina ni Taiho para magbigay ng sorpresa. Ang pagsasanay na ibinigay ni Yanwol ay nakaantig kay Taimin. Nagkagulo si Taihin, gusto umuwi ni Yanwol agad, pero pinigilan siya ni Taimin. Sa wakas, nakatakas si Yanwol at nakilala si Ji-hong. Nakatulong pala si Yanwol dahil natiyak niya na peke ang isang artwork sa eksibisyon. Nang makuha ang pag-amin ng tauhan, nalito si Taiho kung saan hahanapin ang tunay na painting, lalo't malapit na ang eksibisyon. Naalala ni Yanwol ang isang hotel at doon nakita ang orihinal na painting na nakadisplay. Tumakbo si Taiho sa hotel, pero nahirapan silang hanapin ito dahil nahaluan ng mga gamit sa bodega. Hindi alam ng hotel staff na may makasaysayang bagay pala sila. Maya-maya, dumating na sa eksibisyon ang mga dayuhang bisita na makikipagtulungan sa kumpanya. Nagulat sila dahil hindi nakadisplay ang artwork na The Flowers and Butterflies. Nagmaang-maangan si Nyunyaman, gusto raw magpaliwanag, pero sinisi pa rin si Taiho bilang tagapamahala. Bigla, dinala ni Taiho ang tunay na painting na ikinagulat ng lahat, pati ni Mr. Kong. Patuloy pa ring sinisiraan ni Nyunyaman si Taiho. Nabalitaan niyang natagpuan si Vanessa o Kim na nagpahiwatig na ang babaeng nagpapakilalang asawa ni Taiho ay maaaring inupahang asawa lamang. Ipinaliwanag ni Yanwol na nakilala niya ang orihinal na painting dahil kaibigan niya ang pintor. Sa wakas, medyo naniwala na si Taiho sa kwento ni Yanwol kahit walang ebidensya pa. Sa tulong ni Yanwol, inilibre ni Taiho ang lahat ng mamahaling pagkain ng gabing iyon. Uminom din si Yanwol ng maraming soju kaya sobrang lasing siya. May kakaibang nangyari habang inihahatid ni Taiho si Yanwol pauwi. Bigla siyang hinalikan ng babae, akala ay asawa niya, na di nakatulog sa kanila noong gabi ng kasal. Kinabukasan, humingi ng tawad si Yanwol dahil nawalan siya ng malay sa sobrang kalasingan. Pero di niya matandaan ang sandaling hinalikan niya si Taiho. Sa opisina, hindi nakatuon si Taiho dahil iniisip niya ang nangyari kagabi, kaya't maagang tinapos ang pulong. Napansin ni Hong ang pagbabago sa kilos ng kanyang amo. Pinag-usapan din niya si Yanwol, hinalay mahilig sa kasaysayang drama mula sa lokal na paaralan. Naisip din niyang baka nagkakaroon ng amnesia si Yanwol sa ngayon. Sa almusal, sinabi ni Taimin na gusto niyang magtrabaho sa kumpanya. Si Kong ay suportado dahil hindi pa nag-aral ng negosyo si Taimin. Dati, puro party at pagiging social media influencer ang inaatupag niya. Si King Hermin ay nagulat dahil noon, sinabi ni Taimin na di pa siya nagdedesisyon kung kanino siya kakampi. Sa wakas, natuklasan ni King Hermin ang kinaroroonan ni Kim Hayong. Tinukot niya ang babae para makipagkasundo dito. Sinisiyasat na ang pagkakakilanlan ni Yanwol at malapit na siyang alisin kay Taihak. Pagbalik sa opisina, nagulat si Taihak sa mga kalokohan ni Yanwol. Mas kumbinsido si Taihak na may problema sa utak ni Yanwol at balak dalhin sa ospital. Naramdaman ni Yanwol na ayos lang siya kaya di kailangan ng gamutan. Pero sumunod siya kay Taihak dahil kailangan nitong malaman ang kalagayan niya bago ang kaarawan ng lolo. Habang paalis sila, may pasyenteng lumapit kay Taihak para humingi ng tulong. Naalala niya ang trauma noong bata siya nang walang tumulong sa kanyang inang nasa kritikal na kalagayan. Pinakalma ni Yeonwoo si Taihak dahil noon ay pinagbawalan siyang tawagan ng doktor dahil kailangan nitong magpahinga. Kinansela ni Taihak ang pulong ng araw na iyon. Pagbalik mula sa ospital, nag-alala si Yeonwoo sa kalagayan ni Taihak. Si Ji-hong ay nagsabing stress lang ang boss niya dahil sa sobrang trabaho. Nang gabing iyon, pumunta si Yunain sa bahay ni Taihak. Nakakita ng babaeng tila may masamang balak, kaya pinigilan siya ni Yeonwoo, sinasabing wala si Taihak sa bahay. Ang katulong ni Yonain na si Kooy ay nainis sa tapang ni Yeonwoo. Magdamag na inalalayan ni Yeonwoo si Taihak na nananaginip at hinahanap ang kanyang ina. Malapit na ang kaarawan ni Hong. Binigyan niya si Yeonwoo ng patnubay sa angkan at isang katang-isip na kwento ng unang pagkikita nila ni Taihak. Naghanda si Yeonwoo ng espesyal na regalo, isang burda na ginawa niya gamit ang sarili niyang mga kamay. Sa bahay ni Kang, binuksan niya ang silid na may koleksyon ng mga antigo, kabilang ang isang painting. Ang painting ay eksaktong kapareho ng ginawa ni Taihak noon. Kaya sino ba talaga si Kang? Ito'y nananatiling misteryo. Samantala, dumating si Yunain para magpatotoo kay Ji Kang na nagsasabing siya raw ang tunay na nobya ni Taihak. Binayaran siya para magsabwat. Dumating na ang araw ng kaarawan ni Kang. Handa na si Yeonwoo sa mga tanong ng pamilya ni Taihak. Mainit siyang binati ng tiyahin ni Taihak na si Haryong, pati na ng kanyang masayang anak.
Ang batang tumulong kay Yeonwoo nang mawala siya. Ang hapunan ay naganap gaya ng inaasahan ni Yeonwoo dahil si Mrs. Min ay nagtanong nga tungkol sa personal na bagay at tinalakay ang pagiging ampon niya. Agad tinapos ni Tae-hak ang usapan, alam niyang mahihirapan si Yeonwoo sumagot. Maya-maya, nagulat sila nang may bagong katulong na nakabasag ng baso. Lumabas na ang babae ay si Sol, na ngayon nagtatrabaho kay Hyeryong. Nilapitan ni Yeonwoo ang katulong para kumpirmahin kung siya nga si Sol. Hindi nila napigilan ang luha, nakulong na sila sa makabagong panahon ng Joseon. Sa isang banda, si Mr. Kang ay gustong ipakita ang kanyang mahalagang painting kay Yeonwoo. Ngunit napagpasyahan nilang huwag muna dahil kailangan nilang tikman ng panghimagas. Lumabas na si Mrs. Min ay dinala si Kim sa event para ilantad ang pekeng kasal ni Tae-ha at Yeonwoo. Papunta na pala ang kanyang mga tauhan para dalhin si Kim sa bahay ni Mr. Kang. Kahit anong pilit ni Hong, di niya kayang pantayan ang galing ni Ko-oi sa martial arts. Sumuko si Tae-ha nang makita si Kim sa harap ng kanyang pamilya, pero di maintindihan, tinangkang protektahan ni Taemin si Tae-ha habang sinasabing si Kim ang kasintahan niya. Siyempre, nagalit si Mrs. Min sa ginawa ni Taemin. Pinoprotektahan ng anak niya si Tae-ha habang sinisikap niyang sirain ito. Si Tae-ha mismo'y nagtataka pa rin sa plano ng kanyang stepbrother na si Hong. Pinaalis ni Hong si Kim dahil kailangan nitong mag-abroad ng matagal. Pagkabigay ng regalo kay Mr. Kang, humingi ng pahintulot si Yeonwoo na manatili para makita si Sol. Si Mr. Kang ay tuwang-tuwa dahil madaling nakisama si Yeonwoo sa pamilya. Naghanda pa siya ng romantikong kwarto para sa bagong kasal. Nakipagkita si Tae-ha kay Hong na nagkwento tungkol sa angka ni Yeonwoo noong Joseon. Nang maalala ang mga pagtatapat ni Yeonwoo, lahat ay tumugma sa angka ng maharlikang ministro, pati tirahan. Samantala, nasa likod bahay si Yeonwoo para sa pakikipagkita kay Sol. Nagulat si Yeonwoo nang makakita ng kahawig ng nakatitig na si John Myung. Dahil sa kuryosidad, sinundan ni Yeonwoo ang titig na nagdala sa kanya sa gitna ng gubat, walang makita sa dilim ng gabi. Si Yeonwoo pala ay pinupuntirya ng isang taong nakatago sa likod ng puno. Muntik nang mapahamak si Yeonwoo kung hindi agad nahanap ni Tae-ha ang kanyang kinaroroonan. Ngunit pareho silang nadulas, kaya nawalan sila ng malay. Si Hong, na alam ang nangyari, ay dinala si Yeonwoo pabalik sa bahay. Ang labis na pag-aalala ni Saul ay nagpahiwatig kay Tae-ha na may kakaiba. Kilala na ba ni Saul si Yeonwoo noon pa? Pinaalis niya sina Hong at Saul sa silid para makapagpahinga si Yeonwoo. Lahat ng naranasan ni Tae-ha ay nakalilito at hindi niya maintindihan. Gayunpaman, sinubukan ni Tae-ha na alagaan si Yeonwoo at gamutin ang mga sugat nito. Lumalalim ang ugnayan ni Hong at Saul habang nagtatago sila kay Germin, na kababalik lang sa bahay. Si Ginong Germin ay kakatagpo lang ng designer na si Midem para sa isang collaboration proposal. Hindi inaasahan, si Midem ay naging kahawig ng ina ni Yeonwoo mula sa panahon ni Joseon. Kinabukasan, maaga sa umaga, kumbinsido si Yeonwoo na bumalik siya sa nakaraan nang gisingin siya ni Saul. Sinabi niya kay Saul na nakita niya si Jeon Myung sa gubat kagabi at naniwala ang babae na alam niya kung paano sila makakabalik sa Joseon. Gayunman, naisip ni Saul na makakabalik lang sila kapag nakuha ni Yeonwoo ang tunay niyang nais, magpalipas ng gabi kasama si Tae-ha bilang mag-asawa. Bilang mabuting tiyahin, nais ni Hyeryong na turuan si Yeonwoo ng magandang asal at pagiging mabuting asawa. Ang kaaya-ayang personalidad ni Yeonwoo ay agad na natabunan ang kanyang mga pagkukulang, tulad ng pagiging malikot sa gawaing bahay. Ang tsismis tungkol sa lihim na kasal ni Tae-ha ay sadyang inilabas ni Mrs. Min sa harap ng mga shareholder. Ang ilan sa kanila ay nagprotesta pa sa isyu na nagmumungkahi na ibibigay ni Mr. Kong ang kumpanya bilang regalo sa kasal kay Tae-ha. Sa gitna ng maraming kalamangan at kahinaan, si Mr. Kong ay biglang lumitaw na ikinagulat ng ginang dahil hindi niya naipaalam sa leader ang tungkol sa pagpupulong. Tatalakayin nila ang paghirang kay Tae-ha bilang CEO sa pulong matapos niyang makipagtulungan sa isang designer sa fashion exhibit. Sa opisina, nabalitaan ni Secretary Yeon na tinanggihan ng designer na si Midem ang mungkahi ni Tae-ha. Si Midem ay isang senior designer na nakatuon sa tradisyonal na kasuotan ng Korea na tinatawag na hanbok. Nang ibalita kay Tae-ha, tila nagustuhan ni Yeon ang boss. Nahuli siyang nakatitig habang ito'y natutulog. Makalipas ang ilang sandali, si Mr. Kong ay nakipagkita sa kanyang pinakamamahal na apo. Hiniling niya kay Tae-ha na pumili ng asawa sa ibang bansa para maiwasan ng anumang gulo. Sinabi ni Tae-ha na haharapin din niya ang chismis tungkol sa kasal nila ni Yeonwoo. Inisita niya ang isang mananalaysay
para alamin ang angkan ng isang ministro noong 1500s. Lumabas na ang ama ni Yanwo ay isang royal scholar na malamang nakatira sa lugar na ngayon ay naging Marangyang Hotel kung saan unang nagkita sina Yanwo at Taeha. Ayon sa alamat, ang puno malapit sa lawa ay hindi kailanman namumulaklak, ngunit nang dumating si Yanwo, biglang namulaklak ang puno. Pinaghihinalaan din nila na si Saul ay nagmula sa nakaraan. Pagbalik mula sa trabaho, nakita ni Taeha si Yanwo nakaakit-akit sa tradisyonal na damit Koreano. Sinabi niya na naniniwala siya sa lahat ng sinabi ni Yanwo tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Agad na niyakap ni Yanwo si Taeha at nakiusap na huwag nang mag-isip ng masama tungkol sa kanya. Kinabukasan, nagsimula si Taemin sa kumpanya at sumali sa team ni Taeha. Samantala, kumakalat ang chismis tungkol sa kasal ni Taeha at pinagdududahan pa ang background ng asawa. Mukhang ito'y gawa ni Mrs. Min na gustong atakehin si Taeha. Binalaan ni Taemin si Taeha na ingatan ang chismis dahil gusto niya si Yanwo. Kumbinsido si Taemin na huwad ang kasal ni Taeha, kaya natural lang daw na mahalin si Yanwo. Nakakagulat, si Kim na dapat ipadala sa ibang bansa kahapon ay nasa opisina pala ni Ji Kang. Kasama ang direktor, si Ji Kang ay nakipag-usap kay designer Midan tungkol sa proyekto na mahirap makuha ni Taeha dahil si Jining Min ay may sariling kasunduan na sa kanya. Pagkatapos ng trabaho, nakita ni Taeha si Yanuo na nilapitan ng estranghero habang bumibili ng pagkain. Mula ngayon, bawal na si Yanuo makipagkita sa iba nang walang pahintulot niya. May reporter na kumukunan ng litrato nila mula sa malayo. Inayos ni Yanuo ang polo ni Taeha na nasira, tinakpan ng patch. Tila nagustuhan ito ni Taeha, balak pa niyang isuot sa opisina. Ngayon, kumalat sa internet ang mga litrato ni Taeha at Yanuo. Ito raw ang patunay na ikinasal na ang dalawa. Nagselos pala ang sekretarya ni Yanuo na matagal nang may gusto kay Taeha. May personal na doktor din na dumating sa opisina ni Taeha. Ipinaliwanag niya ang resulta ng pagsusuri sa puso ni Taeha. Kailangan niyang sumailalim sa pangalawang operasyon dahil sa pagkitid ng mga ugat. Hindi pa handa si Taeha dahil naghahanda siya para sa anibersaryo ng kumpanya. Hindi rin siya susuko sa plano ng babaeng gustong umatake sa kanya. Noon, nagbigay lang ang doktor ng mataas na dosis ng gamot panlunas sa sakit. Ang pagbisita ko kay Taeha ay ikinasaya ni Yanuo dahil dala ko ang paborito niyang pagkain. Napansin ni Yanuo na may naiwan si Taeha na mga dokumento kahit may mahalagang pulong siya ngayon. Sinalubong agad sila ng mga reporter dahil nakilala ng isang empleyado si Yanuo. Mabuti na lang nakita ito ni Taemin at tinulungan si Yanuo na makatakas sa mga reporter. Habang nagtatago, may nakita si Yanuo na kamukha ng kanyang ina. Ito pala ay si Mrs. Midan. Hinabol siya ni Yanuo pero nawala sa event. Nakipagkita si Madan kay Taehak para tanggihan ang alok. Inamin ni Madan na mas gusto niya ang alok ni Mrs. Main. Habang nag-uusap sila, si Mrs. Madan ay napansin ang burda sa damit ni Taehak. Maya-maya, dumating si Yanuo at niyakap si Madan. Sa parehong gusali, si Mr. Kang ay naipit sa mga usapin ng lihim na kasal ni Taehak. Naapektuhan din nito ang benta sa ilang malalaking mall. Nag-alala rin sila ng mabigo si Taehak kay designer Madan. Sa pasilyo, nakausap ni Madan si Yang Woo. Humingi ng tawad si Yang Woo sa biglang pagyakap. Humanga si Madan sa talento ni Yang Woo sa paggawa ng handbook. Hiningi pa niya mismo ang t-shirt na suot ni Taehak noon. Tinanggap din ni Madan ang alok na makipagtulungan kay Taehak. Pero may isang kondisyon, gusto niyang si Yang Woo ang magtrabaho sa kanyang team. Napawi ang kaba ng ilang direktor dahil kay Yang Woo, makakasama nila ang sikat na designer. Pagkatapos ng meeting, pinigilan ni Taehak ang sakit sa dibdib. Nagkunwari siyang okay lang sa harap ni Yang Yomin. Tinawagan niya agad si Hong para ilihis ang atensyon ni Yang Yomin. Uminom ng gamot si Taehak at tumanggi sa pagpunta sa ospital. Gusto pala ni Madan makipagtulungan kay Yang Woo dahil sa 200 taong gulang na disenyo. Sa kwarto, nagulat si Yang Woo nang may nalanta at nahulog na bulaklak. Naisip niya kung ito ba'y masamang pangitain. Kinumbinsi ni Taehak si Yang Woo na kailangan niya ito bilang designer. Sa huli, pumayag si Yang Woo at naghanda para sa kumpanya. Namangha si Taehak sa hitsura ni Yang Woo sa sariling disenyo. Dati, humingi si Yang Woo ng tela at gamit para sa kanyang libangan. Ipinakilala ni Madan si Yang Woo sa team kasama ang gwapong si Do Hyun.
Nag-alala si Taeha sa pagkakalapit ni Yeonwoo at Taemin, habang ang ganda ni Yeonwoo ay nakuha rin ang atensyon ni Doyeon. Nagsagawa sila ng hapunan para salubungin si Yeonwoo sa team. Kahit narinig na nila ang chismis na asawa ni Taeha si Yeonwoo, naghihintay pa rin sila ng direktang pagkumpirma mula sa boss nila. Naiinis si Secretary Yang dahil mas maganda pa si Yeonwoo kaysa sa kanya. Sa hapunan, ang pakikitungo ni Yeonwoo sa mga lalaki ay talagang nakakabahala para kay Taeha. Pinuri pa ng manager sina Yeonwoo at Doyeon bilang perpektong pares dahil pareho silang maganda. Agad itong nagpagalit kay Taemin. Tinapos ni Taeha ang hapunan, nag-aalala na baka may halikan si Yeonwoo kapag lasing. Handa si Doyeon na ihatid si Yeonwoo, pero ayaw payagan ni Taeha ang kanyang kontratang asawa. Sinabi niya kay Hong na iuwi si Yeonwoo, pero sa huli, sumuko siya para hindi maghinala ang iba. Nang gumabin at hindi pa rin umuuwi si Yeonwoo, nag-alala si Taeha at balak niyang hanapin ito. Sa kanto malapit sa bahay, sumigaw si Taeha nang makita si Doyeon na lumalandi kay Yeonwoo. Harap-harapan pang ang pinuri ni Yeonwoo si Doyeon sa harap ni Taeha bilang mahusay na designer na talagang nagtapos sa ibang bansa. Nainis si Yeonwoo sa sinabi ni Taeha noon, akala kasi nito may gagawing bastos si Yeonwoo kapag lasing. Nagkamali si Taeha na akala'y hahalikan ni Yeonwoo ang iba. Ang tinutukoy pala nito ay pag-headbutt sa mga kasama sa inuman. Naisip din niya na ang nangyari kay Yeonwoo kamakailan ay hindi dahil sa alak kundi sa tunay na damdamin. Sa lugar, si Kang ay naghahanap ng dalubhasang manggagawa para ayusin ang kanyang gawa na nasisira na. Si Kang ay may relong eksaktong kapareho ng kay Yeonwoo. Nananatiling tanong kung may relasyon noon sina Kang at Yeonwoo. Kinabukasan, sinadyang bigyan ng sekretarya si Yeonwoo ng maraming gawain, kasama ang computer. Inamin ni Yeonwoo na hindi niya ito magamit dahil mahina siya sa teknolohiya. Tinulungan ni Taemin si Yeonwoo na nauubusan ng ideya sa pagdisenyo ng trabaho. Sinamahan niya si Yeonwoo sa survey sa ilang kawani mula sa iba't ibang grupo sa kumpanya. Sa huli, nakatulong ito kay Yeonwoo dahil marami siyang nakuhang inspirasyon. Ang malapit na ugnayan ni Taemin at Yeonwoo sa opisina ay kapansin-pansin, kaya nainis si Gang Min. Ipinaalala niya kay Yeonwoo ang posisyon nito na maaaring mawala kung hindi napabor. Sinabi ni Taemin sa nanay na, huwag makialam sa usaping Yeonwoo dahil siya lang ang target nito. Inimbitahan ni Kang si Taeha sa bahay para pag-usapan ang suporta ng direktor sa pagiging CEO. Hiniling din ni Kang kay Taeha na huwag isali si Yeonwoo sa event. Nag-aalala siya na baka mabigat ito para kay Yeonwoo. Pero sabi ni Taeha, kondisyon daw ito ni Madam. Tumigil si Taeha sa pavilion ng pamilya malapit sa bahay ng lolo niya. Doon pala namatay ang nanay ni Taeha. Si Mr. Kang umaasa na kakayanin ni Taeha ang mga hamon, pati na kay Mrs. Min na mahirap labanan. Pinakiusapan niya si Taeha na tiisin hanggang makuha niya ang grupo. Nakita ni Taeha na maaasahan si Yeonwoo sa disenyo kahit iba ang panahon niya. Sa opisina, inaprubahan ni Madam ang disenyo ni Yeonwoo para sa eksibisyon. Si Mr. Kang, sinabihan si Mrs. Min na dapat tulungan si Taeha, hindi agawin ang kumpanya. Si Mrs. Min, naalala ang asawa niya, anak ni Mr. Kang, na di naka-move on sa namayapang nanay ni Taeha. May nagsabotahe pala sa kotse ni Taeha, kaya siya na-aksidente sa parking. Sa huli, inamin ni Taeha sa harap ng board of directors na asawa niya si Yeonwoo na tutulong sa anibersaryo ng kumpanya. Nadismaya si Yeonwoo nang ihayag ni Taeha ang katayuan niya, pero sinabi ni Taeha na ito lang ang paraan para protektahan siya kay Mrs. Min at sa masamang plano nito. May tumulong kay Yeonwoo at nalaman niya na nagbago ang kulay ng palamuti ng damit niya mula Joseon dahil sa biyahe. Naalala niyang nalantad ito sa hininga ng asawa bago namatay, kaya hinala niya may pumatay sa asawa niya pagkatapos ng kasal. Maya-maya, nagulat si Yeonwoo nang may konyong na nagbigay ng mga pahiwatig para makabalik siya sa Joseon. Pagdating sa opisina, nagpanik si Hong dahil si Mrs. inanyayahan ni Kuye, katulong ni Min, si Yeonwoo sa isang lugar. Dinala pala niya ito sa pavilion ng pamilya Kang. Mukhang sinadya ni Mrs. Min na ibalik si Taeha sa masamang alaala roon. Nagtataka si Yeonwoo sa walang taong pavilion na puno ng antigo. Pinilit ni Taeha ang sarili nang pumasok sa silid. Sabay nito, muntik nang tamaan si Yeonwoo ng bagsak na kahoy. Bumalik ang panic attack ni Taeha
Nahirapang huminga. Tinangka ni Yanmo tanggalin ang kurbata ni Taeha. Nagulat si Yanmo sa nakitang peklat sa dibdib ni Taeha. Nabigla siya sa sinabi ni Konyong tungkol sa uulit na tadhana. Noon, pinapatay si Taeha ng madrasta para sa yaman ng pamilya. Bago kasal ni Taeha, pinalason siya ng arsenic acid. Kumpiyansa ang babae na walang maghihinala sa biglaang pagkamatay ni Taeha dahil may history nga ito ng sakit sa puso. Ang krimen ng babae ay tila nauulit bilang tadhana tulad ng naranasan din ni Taeha. Nagulat si Yanmo nang malaman na si Taeha ay may karamdamang katulad ng dating asawa niya. Tinulungan niya si Taeha na mabawasan ang panic attacks dahil sa trauma sa lugar ng pagkamatay ng ina. Maya-maya lang, dumating si Mr. Hong at inilabas si Taeha sa madilim na silid. Buong gabi sinamahan ni Yanmo si Taeha na kumalma dahil sa epekto ng gamot. Nag-usap sila sa hardin, kumbinsido si Taeha na ang babae ang nagkulong sa kanyang inang nangangailangan ng tulong. Ngunit dahil bata pa si Taeha noon, wala siyang lakas ng loob na labanan ang kanyang madrasta. Sa puso, may matinding galit si Taeha at hanggang ngayon, ayaw niyang kunin ng babae ang sa kanya. Pinakalma ni Yanmo si Taeha, nangakong laging nasa tabi niya. Pero ayaw ni Taeha na mag-alala si Yanmo dahil kontrata lang sila. May dahilan ang pag-aalala ni Yanmo. Ayaw niyang maranasan ni Taeha ang nangyari sa dating asawa niya na may kinalaman sa sakit sa puso. Pero hindi naniniwala si Taeha sa paulit-ulit na tadhana, lalo't magkaiba naman sila ng tao. Kinabukasan, tinalakay ni Mrs. Min ang herbal na inumin para kay Taeha. Dahil nahimatay siya sa pavilion noong nakaraang gabi, bumisita si Taeha sa aklatan ng mga makasaysayang gamit mula sa panahon ng Joseon para alamin ang angkan ni Yanmo at nakaraan niya. Totoo ang sinabi ni Yanmo. Ayon sa kasaysayan, nawalan ng asawa si Gok Distursabo sa araw ng kanilang kasal. Tinapos pa ni Yanmo ang buhay niya sa pamamagitan ng pagtatapon sa balon. Samantala, napagtanto lang ni Yan Hoa na nagsisimula ng matuyo ang kanyang bulaklak kaya lubos siyang nag-aalala. Pagkatapos ay nakipagkita si Yan Hoa kay Saul, iniisip na kung ang dakilang kaharian, si Tahu, ay nasa panganib, ito ay dahil ito ay pinupuntirya ng kanyang madrasta. Sa katunayan, ayaw ni Saul na makialam si Yan Hoa sa buhay ni Tahu. Hiniling niya kay Yan Hoa na lumayo sa buhay ng lalaking iyon matapos ang kontrata ng kasal. Nangako siya na ipagpapatuloy niya ang pagtatrabaho kung talagang hindi sila makakabalik sa panahon ni Joseon. Sa kanyang opisina, humingi ng payo hinggil sa problema ng isang kaibigan. Pero sa totoo lang, ang isyong inilalarawan niya ay ang personal niyang problema kay Yan Hoa. Tila nagsisimula ng umibig si Tahu sa isang babae. Nang marinig niya ang mga sinabi ni Hong ay naisip ni Tahu na dapat niyang ipahayag ang kanyang damdamin kay Yan Wo sa lalong madaling panahon. Naghanda si Tahu ng isang kahon ng tsokolate, ngunit nahihiya pa rin siyang ibigay ito kay Yan Wo. Sa huli, hindi na unawaan ni Yan Wo. Akala niya ay ibinigay ni Tahu ang tsokolate sa sekretarya. Si Jikong ay gustong makita kung paano haharapin ni Tahu ang mga hamon sa kumpanya. Gusto niyang malaman kung paano makakayanan ni Tahu ang pagsubok. Isang araw, inanyayahan si Yan Ho na kumain ng tanghalian ni Ging Min na biglang gustong bigyan si Tahu ng herbal na gamot. Nagsimulang maglakas loob si Yan Hoa na tutulan ang lahat ng sinabi ni Ging Min na nagpahirap kay Tahu noong nakaraang gabi. Nang malaman ni Tahu ang tungkol dito, agad niyang inilayo si Yan Hoa. Hindi niya maintindihan bakit madaling pumayag si Yan Hoa na makipagkita kay Ging Min. Nagtungo ang dalawa sa parke ng lungsod habang bumibili ng merienda. Dahil sa sobrang tuwa sa palabas, hinawakan ni Tahu si Yan Hoa na muntik nang mahulog. Sa wakas, inamin niya ang kanyang nararamdaman para kay Yan Hoa. Lalong naging malapit ang relasyon nina Saul at Hong. Nagplano silang dalawa para pagtagpuin sina Tahu at Yan Hoa sa tunay na pag-ibig. Nang gabing iyon sinadyang anyayahan ni Hong si Tahu na lumabas. Pagkatapos naglakad-lakad siya kasama si Saul, na tumawag at nagsabing nasa problema si Yan Hoa. Nang tingnan sa kwarto nakitang ligtas ang dalaga. Ikinulong sila nina Saul at Hong mula sa labas. Halos maghalikan sina Tahu at Yan Hoa na abutan sa romantikong sandali. Ganon din ang nangyari kina Hong at Saul. Biglang sinabihan si Madam Min na may kumokopya ng mga disenyo ni Yan Hoa. Pinigilan ni Hong ang sandali nina Tahu at Yan Hoa para sa masamang balita.
Nag-alala si Tahu dahil may kumpanyang naglunsad ng katulad na disenyo ni Yan Hoa. Pinaghihinalaan nilang gawa ito ni Madam Min. Sa opisina, pinagalitan si Yan Hoa ni Secretary Yo dahil sa hindi pag-iingat. Lumabas na si Mr. Kong ay dismayado kay Tahu dahil ipinagbawal niya ang disenyo ni Yan Hoa. Binalaan niya si Tahu na makasisira ito sa kanyang reputasyon. Ngunit kahit gaano pa mag-alinlangan si Mr. Kong, susubukan nilang ayusin ang sitwasyon. Hindi niya ibibigay ang event kay Madam Min. Napilitang magdisenyo si Yan Hoa ng unang damit para sa palabas. Siguro'y masigasig siya dahil sa malaking pag-asa ni Tahu sa kanya. Kahit maikli ang oras, natapos ni Yan Hoa ang bagong gawa. Namangha si Madam Min sa disenyo ng asul na damit ni Yan Hoa. Noon, nakaramdam si Mrs. Min ng kakaiba sa sinabi ni Yang Woo, naalala niya ang isa niyang journal. Dumating ang anibersaryo ng kumpanya, pero may kakilala si Yang Woo na biglang sumira sa inihandang damit. Tinanggap na ni Yang Woo na baka magpatuloy ang palabas kahit wala ang kanyang gawa. Hindi lang doon natapos, nagpatuloy ang problema nang biglang umurong ang modeling agency sa pagdalo. Sa dalawang problemang ito, nag-alok ng tulong ang team ni Madam Min. Ayaw sana ni Tai Ha na humingi ng tulong sa team ni Madam Min, pero wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang yumuko sa babaeng kinamumuhian niya. Nalutas ang isyu ng modelo at tumanggi si Yang Woo na sumuko. Humingi siya ng 30 minutes para ayusin ang punit na palda at gawing jumpsuit. Sa ibang silid, si Mr. Kang ay galit sa apo niya dahil pinayagan nitong tumulong ang team ni Madam Min. Ipinaalala ni Sekretaryo kay Tai Ha ang desisyon nito at nadismaya siya nang ipagtanggol ni Tai Ha si Yang Woo laban sa kanyang lolo. Sa unang pagkakataon, ipinahiwatig ni Sekretaryo ang interes niya kay Tai Ha. Nananatiling tanong kung kasangkot ba si Sekretaryo sa kaguluhan sa kaganapan. Para hindi maantala ang mga bisita, nagpakita si Tai Ha ng magandang disenyo na angkop sa temang fashion. Sa tamang oras, ipinamalas na ang damit na dinisenyo ni Yang Woo. Sa pagtatapos, nagniningning si Yang Woo sa puting damit na kumikislap sa ilalim ng ilaw. Sa huli, naging matagumpay ang kaganapan nang walang malaking problema. Dahil sa pagod, sumakit ang dibdib ni Tai Ha. Nilapitan siya ni Jian Miang na nagbunyag ng tungkol sa nakaraan ni Yang Woo. Sa wakas, naniwala si Tai Ha sa konsepto ng umuulit na tadhana. Nilapitan ni Tai Ha si Yang Woo na nasa paligid pa ng entablado. Mula noon, nangako siyang mamahalin si Yang Woo ng buo anuman ang nakaraan nito. Tinanggap ni Yang Woo ang yakap ni Tai Ha, naniniwalang siya ang unang nagbago ng kanyang tadhana. Sinadya ng team ni Madam Min na tulungan si Tai Ha upang ipakita ang kanyang kakulangan sa harap ni Madam Min. Sigurado siya na mabibigo ito dahil nagbago si Tai Ha matapos makilala si Yang Woo. Nalaman niyang palaging umiinom ng gamot si Tai Ha para sa kondisyon sa puso. Samantala, tinawagan si Tai Ha ng kanyang personal na doktor na si Hyun. Hiniling ni Hyun kay Tai Ha na pumunta sa ospital dahil may mahalagang bagay tungkol sa kanyang puso. Kinabukasan, nais ni Tai Ha na ipagdiwang ang tagumpay sa pamamagitan ng pagbiyahe sa Jeju Island. Hindi nakalimutan ni Yang Woo na anyayahan si Saul upang ibahagi ang kasiyahan. Ipinakilala ni Tai Ha si Saul bilang kaibigan ni Yang Woo. Sa totoo lang, nagulat si Tai Ha dahil matagal na palang kilala ng kanilang kasambahay si Yang Woo. Sa mahabang biyahe, namangha si Yang Woo sa tanawin mula sa itaas ng mga ulap. Dumating ang grupo sa isang eksotikong isla at nagsaya sa sariwang hangin sa dalampasigan. Inamin ni Tai Ha na hindi na siya malungkot simula nang dumating si Yang Woo. Nagsaya sila at gumawa ng maraming laruan. Tila lalo pang nabighani si Tai Ha sa kagandahang taglay ni Yang Woo. Nang gabing iyon, nagpatuloy sila sa isang barbecue dinner. Dahil sa kasiyahan, sinabi ni Saul kay Yang Woo na gusto niyang manatili sa sandaling iyon. Curious din siya kung gaano nakalalim ang relasyon ni Yang Woo at Tai Ha. Para sa kanya, dapat tanggapin ni Yang Woo ang mga senyales mula kay Tai Ha kung mahal niya ito. Dahil dito, nahiya si Yang Woo dahil magkasama sila ni Tai Ha sa isang kwarto ng gabing iyon. Akala niya'y aakitin siya ni Tai Ha, pero nadismaya siya nang matulog ito sa sahig. Pero sapat na para kay Yang Woo ang makita ang natutulog na mukha ni Tai Ha upang siya'y mapanatag. Kinabukasan, naiinis si Saul nang malaman niyang wala palang nangyari kina Yang Woo at Tai Ha noong nakaraang gabi. Sinubukan niyang hikayatin si Yang Woo na maging mas matapang sa pakikipag-ugnayan kay Tai Ha.
Sa totoo lang, mahal na mahal ni Taiha si Yang Wu, pero nag-aalala siyang baka hindi niya ito mapasaya. Samantala, kay Saul, nalaman ni Mrs. Min na kunwari lang pala ang operasyon ni Mr. Kang. Sa katotohanan, malusog siya. Nagsinungaling si Mr. Kang upang mapabilis ang pagpapakasal ni Taiha. Base sa kalmadong kilos ng doktor, nalaman din ni Mrs. Min na may sakit sa puso si Taiha. Sa huli, nagpatawag si Mrs. Min ng board meeting na ikinagalit ni Mr. Kang. Inihayag niya ang kondisyon sa puso ni Taiha na sa kanyang pananaw ay nagdidiskwalipika rito bilang CEO ng kumpanya. Dagdag pa niya, iminungkahing tanggalin si Taiha bilang business CEO. Naniniwala si Mrs. Min na hindi lang kay Mr. Kang ang kumpanya, kaya wala itong karapatang magdesisyon mag-isa. Pagkatapos, sinabi ng direktor kay Taiha na kung magkakaroon ng malaking problema sa kumpanya, maapektuhan ang kanyang posisyon. Kumakalat na rin ang balita tungkol sa sakit niya sa puso. Nakaranas muli si Taiha ng pananakit ng dibdib, kaya uminom siya ng gamot. Tumawag si Dr. Yun kay Taiha at sinabing kailangan niya agad pumunta sa Seoul dahil nakakabahala ang resulta ng kanyang X-ray kamakailan. Bumalik si Taiha sa Seoul ng mas maaga, balak sanang magpaalam kay Yang Wu. Sa dalampasigan, may nakita silang mag-asawang nagpapakuha ng litrato para sa kasal. Naalala ni Yang Wu ang nakakahiyang nangyari sa kanilang kasal noon nang himatayin siya habang naghahalikan sila. Doon, inamin niya na ayaw niyang mawala si Taiha. Bigla namang sinabi ni Taiha na gusto niyang wakasan ang kontrata ng kasal at hiniling kay Yang Wu na tumira na sa bahay na inihanda niya. Inamin ni Taiha na wala siyang balak makipag-date dahil sobrang abala siya sa trabaho. Labis na nadismaya si Yang Wu sa narinig, parang nawalan ng halaga ang kanilang pagkakalapit at mga pinagsamahan. Tinuring niya si Taiha bilang isang manlilinlang na naglaro sa kanyang damdamin. Nang gabing iyon, nalaman ni Yang Wu na bumalik na pala si Taiha sa Seoul nang hindi man lang nagpaalam. Dinala naman ni Dr. Yun si Taiha sa isang propesor na nagpaliwanag na lumala na ang kanyang sakit sa puso. May panganib na siyang ma-stroke o atakihin kung masyado siyang mapapagod o ma-stress. Lalong nabahala si Dr. Yun. Ramdam niyang nabigo siyang gamutin si Taiha, lalo't inamin ng pasyente na hindi regular ang tibok ng puso niya simula nang makilala ang isang babae. Labis ding nalungkot si Taiha. Sa panahong maaaring matapos ang kanyang buhay anumang oras, hindi niya maalis sa isip si Yang Wu, ang babaeng tunay niyang minamahal. Sa harap ni Mr. Kang, inamin ni Taiha na ang kasal nila ni Yang Wu ay isang kontrata lamang sa papel. Sa totoo lang, nag-aalala pa siya tungkol sa kanyang operasyon sa puso, lalo na sa magiging reaksyon ng kanyang lolo. Ngunit matagal na pala itong alam ni Mr. Kang at iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang ipakasal agad si Taiha. Sa ngayon, pumayag na si Mr. Kang na tapusin ni Taiha ang relasyon nila ni Yang Wu. Kailangan niya ngayong maghanda para sa pulong ng mga shareholder na magpapasya sa kanyang kinabukasan sa kumpanya. Nang araw ding iyon, nag-impake si Yang Wu at umalis sa bahay ni Taiha. Sumulat din siya ng pamamaalam sa isang papel. Napilitang magsinungaling si Mr. Hong kay Taiha na nag-aalala kung nasaan si Yang Wu. Ang totoo, noon ay nakatira si Yang Wu sa bahay ni Mr. Hong. Mukhang galit si Saul dahil basta na lang iniwan ni Taiha si Yang Wu. Dahil dito, tumanggi si Mr. Hong na tawagin ang kanyang boss na isang duwag. Sa opisina, patuloy ang pressure kay Taiha na gawin ang susunod na hakbang dahil malapit na siyang tanggalin ng board. Hiniling niya kay Hong na sabihin kay Yang Wu ang tungkol sa kanyang kondisyon sa puso at ang posibleng pagtanggal sa kanya sa kumpanya. Samantala, binigyan si Yang Wu ng karangalan ni Mrs. Min at ng SH Company na magdisenyo para sa bagong gallery sa New York. Pinag-iisipan pa rin niya ang alok na ito. Habang nagtatrabaho bilang kasambahay sa bahay ng pamilya Kang, nakita ni Saul si Mr. Kang na may hawak na relong katulad ng pag-aari ni Yang Wu noong panahon ng Joseon. Nang gabing iyon, tumakas si Saul upang bisitahin si Yang Wu. Nalaman ni Taimin na may problema si Yang Wu kay Taiha, kaya nanatili siya kay Ji Hong. Hiniling ni Yang Wu kay Taimin na itago ang paglipat niya. Sinabi pa ni Taimin na gusto niya si Yang Wu anuman ang mangyari. Iginuhit din niya ang unang pagkikita nila at mga ginawa ni Yang Wu sa opisina. Isang gabi sa tahimik na lugar, si Jinger Min ay nag-utos na magkalat ng chismis tungkol sa kasal ni Taiha at planong magbitiw. Nagkaroon si Yang Wu ng bangungot tungkol sa lalaking nagtulak sa kanya sa balon. Hindi pamilyar sa kanya ang boses na narinig. Ang pagsisikap ni
Hong na hanapin ang nagkalat ng disenyo ni Yang Wu ay nagbunga. Nalaman niya na si Secretary Yola ang may kagagawan. Napatunayan ding sinira ng babae ang damit ni Yang Wu. Nakiusap si Taiha kay Mr. Hong na makipagkita kay Secretary Yola at agad siyang tanggalin. Nalungkot si Secretary Yola sa desisyon ni Taiha. Lalo't ayaw na siyang makita pa ni Taiha. Nakita si Secretary Yola na nakikipag-ugnayan sa isang maimpluwensyang tao. Ang lalaking nakausap ni Secretary Yola ay si Mr. Kang. Si Mr. Kang ay matagal nang humihingi ng tulong kay Yola para bantayan ang kanyang apo. Dahil di na siya kinakailangan, hiniling ni Mr. Kang kay Yola na isuko na ang kanyang mga pag-asa. Hindi rin naawa si Taiha sa babae. Sa opisina, aksidenteng kasabay sa elevator ni Yola si Mr. Hong. Ang pagkarinig sa boses ng lalaki ay nagpapaalala kay Yola sa taong nais siyang ipatapon noong panahong Joseon. Ipinabatid ni Taemin na si Mr. Hong ay nagtatrabaho para sa kanyang ina bilang kanyang kanang kamay. Sa lugar kung saan si Ging. Nakausap ni Midan si Taiha, binanggit na may kliyenteng gustong makilala si Yola, humanga sa trabaho niya sa fashion show kamakailan. Si Mrs. Midan ay magiging abala sa paglulunsad ng produkto sa ibang bansa, humingi ng pahintulot kay Taiha na isama si Yang Wu. Narinig ni Yang Wu sina Hong at kapatid, si Taiha ay may problema sa kumpanya. Gusto niyang makipagkita kay Taiha. Alam niya, at mukhang ito ang dahilan kung bakit inilayo niya si Taiha. Sa gitna ng ulan, si Taiha rin pala ay gustong makipagkita at humingi ng tawad kay Yang Wu. Nangako si Taiha na di bibiguin si Yang Wu at titigil na sa pagiging makasarili. Nagkabati na ang dalawa at isinama ni Taiha si Yang Wu pauwi sa kanyang bahay. Nang may bakanting oras, dinala ni Taiha si Yang Wu sa lugar na matagal na niyang gustong puntahan. Tuwang-tuwa si Yang Wu, lalo na nang halikan siya ni Taiha. Samantala, sa opisina, si Mrs. Midan ay nanood ng video recording na ginawa ni Taiha. Inamin ni Taiha na may sakit siya sa puso at handa nang umalis sa kumpanya. Pagkatapos ng botohan, iminungkahi niya na hindi lang pamilya niya ang dapat mamahala at magbukas ng oportunidad para sa iba. Nag-alala si Mrs. Midan dahil maaaring mabanta ang kanyang posisyon. Habang nag-iimpake si Saul ng damit ni Yang Wu, si Mr. Hong ay nagbanggit ng pangyayari sa nakaraan ni Yang Wu na nagpapahiwatig na nagpakamatay siya. Naramdaman ni Saul na may kaibahan sa kwento at salaysay ni Yang Wu tungkol sa misteryosong lalaki. Kumbinsido siya na may gustong gumawa ng alibi para sa pagpapakamatay ni Yang Wu. Lalo itong nagpakuryoso sa kanya at gusto niyang tiyakin kung ang hawak ni Mr. Kang ay talagang sinaunang relo ni Yang Wu. Pagkatapos maghanap sa bawat cabinet, nagulat si Saul nang makitang pareho ito sa kay Yang Wu. Oo, sigurado siya noon pa, ang pamilyang Taiha ang gustong patayin si Yang Wu. Nagkataon, si Yeon Wu ay nasa bahay ng pamilya ni Ji Kang at nalaman ang tungkol sa tuklas ni Saul at binuksan ang kanyang relo. May lumabas na paru-paro bilang pahiwatig na humantong kay Yeon Wu sa sementeryo sa gubat sa likod ng bahay ni Ji Kang. Nakilala ni Yeon Wu si Cheon Myung na nagbigay ng mga sagot sa kanyang matagal ng mga katanungan. Bigla, nakita ni Yeon Wu ang mga pangyayari noon. Nalaman niyang ang kanyang madrasta ang pumatay sa kanya kasama ng isang alipin. Bukod dito, matapos mawala si Yeon Wu sa panahon ng Joseon, nakaranas din ng kasawian ang kanyang mga magulang. Ang misteryo ng pagkahulog ni Yeon Wu sa balon noong panahon ng Joseon ay nalutas na. Isang araw matapos mawala si Yeon Wu, natagpuan ang kanyang bangkay sa balon. Nalungkot ang ina ni Yeon Wu dahil hindi na nila nakita ang mukha niya sa huling pagkakataon dahil sabi nila, sira na ang bahagi ng kanyang mukha. Ilang araw matapos mamatay ang anak, nagdalamhati pa ang ina ni Yeon Wu at tumanggi kumain. Makalipas ilang araw, nang hina siya at kalaunan ay pumanaw na. Lumalalim ang lungkot ng ama ni Yeon Wu nang makita ang puntod, nagpatibay ng tsismis ng pagpapakamatay. May misteryosong lalaki ring pumatay sa ama ni Yeon Wu noon. Balik sa kasalukuyan. Matapos makakita ng nakaraan, nawalan ng malay si Yeon Wu sa lugar ng pagkamatay ng ama, 200 taon na ang nakalipas. Sa mga pahina ng journal ni Ginner Medium, may bagong kwentong misteryosong lumitaw mula sa nakaraan. Nakita si Yeon Wu na mahina, nadismaya si Saul kay Taiha dahil balak pala ng ninuno nito patayin si Yeon Wu noon. Noong una, hindi makapaniwala si Hong sa sinabi ni Saul dahil nakalilito ang lahat.
Nang makita ang kakaibang mga detalye sa journal, napagtanto ni Medium na si Yeonwoo ay babae mula sa nakaraan dahil siya rin ay nagmula sa ina ni Yeonwoo. May tela pa si Medium na bordado ni Yeonwoo, pati journal na biglang nagbago ang laman. Ang journal pala ay tala-arawan ng ina ni Yeonwoo na isinulat nang mawala ang anak. Sa huli, nalungkot si Yeonwoo dahil siya ang dahilan ng trahedya ng kanyang mga magulang. Binanggit ni Yeonwoo ang mga pangyayari noon, simula sa pagkamatay ng asawa dahil sa lason. Nang gabing iyon, lumapit si Cheonmyong kay Taeha para ipakita ang nakaraan niya. Binalaan niya si Taeha na lumayo kay Yeonwoo, ayaw niyang maulit ang kapalaran. Ngunit, iginiit ni Taeha na mananatili siya sa tabi ni Yeonwoo, handang isakripisyo ang sarili. Kinabukasan, inanyayahan ni Hong si Saul na dalawin si Yeonwoo at humingi ng paumanhin si Saul sa pagsasalita ng bastos kay Taeha noong nakaraang gabi. Sa pagkakataong ito, aalagaan niya si Yeonwoo sa pamamagitan ng pagluluto ng mga paboritong putahe nito. Nakakagulat na biglang nais ni Ji-kang na paalisin si Jing-min sa kumpanya at sa bahay ng pamilya. Mukhang nabigo si Jing-min sa desisyon ng kanyang ama. Nag-alok si Hong ng paraan para maalis si Taeha na may kinalaman sa kanyang kondisyon sa puso. Gayunpaman, sa sandaling iyon, tila nag-aatubili si Jing-min na pag-usapan ito. Sa isang kagubatan, tiyak na nabago na ang kasaysayan dahil natuklasan ni Yeonwoo ang nakatagong katotohanan. Ipinahayag ni Taeha kay Ji-kang ang kanyang hangarin na umatras sa pulong ng mga shareholder. Layunin din ni Taeha na panatilihin si Yeonwoo sa kanyang tabi. Nang marinig ang dahilan ni Taeha kung bakit ayaw nang ipagpatuloy ang kumpanya, natural na nagalit ng husto si Ji-kang. Nang gabing iyon, inanyayahan ni Taeha si Yeonwoo na maglakad sa parke malapit sa kanila. Binanggit din niya ang pagpapakita ni Jeonmyong ilang araw na ang nakalipas. Napilitan si Taeha magsinungaling tungkol sa babala ni Jeonmyong para di mag-alala si Yeonwoo. Samantala, sinabihan si Taemin ng kanyang lolo na samahan ang ina na lumipat sa ibang bayan. Nang marinig ito, hinimok ni Taemin ang kanyang ina na sundin ang lahat ng kanyang tagubilin. Gayunpaman, noon sinabi ni Mrs. Min na di siya susuko dahil sa kanyang mga pagsisikap para sa SH Company. Talagang nag-aalala si Taemin sa kalagayan ni Yeonwoo sa gitna ng gulo ng kanyang pamilya. Kinausap niya si Taeha sa opisina para tiyakin kung maaalagaan niya si Yeonwoo dahil kaya rin niya ito. Kahit tumulong si Hong, walang nangyari at sinabi niya kay Taeha na may lalaking sumusunod sa kanila. Katapos, nagplano siya kay Sol na maglagay ng tracking device sa kotse ng suspek. Sa isang punto, dumating ang kliyente mula sa Kongreso ng Amerika na gustong magpadisenyo kay Yeonwoo. Pamilyar si Yeonwoo sa kanila dahil kamukha ng babae ang dama at prinsesa mula sa panahon ng Joseon. Nang gabing iyon, sinundo ni Taeha si Yeonwoo. May ngiting taglay, ikinuwento ni Yeonwoo ang kanyang karanasan. Ang paghihikayat ni Taeha ang lalong nagpasigla kay Yeonwoo. Kinabukasan sa opisina, si Ji Hwang ay naghihintay pa rin ng karagdagang tagubilin. Walang binanggit ang babae, gusto lang niyang walang magawa si Taeha laban sa kanya. Samantala, inamin ng sekretarya na siya ang sumira sa disenyo ni Yeonwoo. Humingi siya ng tawad at balak magbitiw sa trabaho. Ang dahilan niya sa pagbagsak ni Yeonwoo ay dahil sa selos. Gayunman, hiniling ni Yeonwoo na mag-ayos siya sa pag-oorganisa ng press conference na gaganapin ng kumpanya. Ilang araw pa, naghanda ang SH team para sa press conference kasama ang mga kongresista mula sa Amerika. Ito rin ay unang hakbang para magbukas ng negosyo sa New York. Lumabas na si Priya pala ang nag-inject ng lason sa inuming ibibigay kay Taeha. Nagbalatkayo rin si Priya bilang waitress. Samantala, sa kanyang opisina, si Mr. Hwang ay nagulat kay Mrs. Min na inalagaan niya ng mabuti si Taeha. Kumpiyansa siya na sa pagkakataong ito, matatapos na ang kwento ni Taeha. Nang magsimula ang event, nagtaka si Priya dahil walang epekto kay Taeha ang lason. Bago tumakas, si Mr. Hwang ay handa nang hulihin siya. Kanina pa niya pinalitan ang bote ni Taeha dahil napansin niyang may mali. Dinala ni Taeha at Mr. Hwang si Priya sa harap ni Mrs. Min. Tila gusto ni Mr. Hwang na hugasan ang kanyang mga kamay sa problema. Sinabi niyang lahat ng ginawa niya ay utos ni Mrs. Min daw. Nagulat si Mrs. Min sa narinig dahil hindi pa siya nagbigay ng anumang utos dati. Ngunit dahil sa ebidensya ni Taeha, tinanggap niyang maaaring isumbong siya nito sa pulisya. Mukhang si Mr. Hwang ay may sariling plano para sirain sina Mrs. Min at Mr. Kang. Ilang araw na ang nakalipas, si Mr. Hwang ay nagtala ng pagkikita nila ni Priya, ang misteryosong babae. Ayaw ma-corner, kaya si Mrs. Min ay nagbunyag kay Taeha ng mga kasalanan ni Mr. Kang. Kung si Priya ang nagkulong sa ina niya sa pavilion, na naging dahilan ng pagkamatay nito. Nang gabing napatay ang ina ni Taeha, siya ang balak tumulong. Ngunit natakot siyang mahuli.
Tumakas siya, kaya hindi naintindihan ni Taeha. Ang dahilan ni Mr. Kang sa pag-alis sa ina ni Taiha ay para ipakasal ang anak niya kay Mrs. Min. Noon, galing siya sa impluwensyang pamilya na kailangan ng SH Company. Sumakit ang dibdib ni Taeha at pinalayas ni Yanuo ang babae dahil hindi sila naniwala. Pinapakita ng tagpong ito na noong panahon ng Joseon, ang kanyang madrasta ay madalas minamaliit ng mga wang dahil walang naging kawani ng pamahalaan sa kanilang pamilya. Nabigo siya nang malaman na ang anak niyang si Timin ay mas gusto ang pagpipinta at ayaw kumuha ng mga pagsusulit ng estado. Dahil dito, nagalit ang kanyang mga biyenan at balak silang palayasin dahil hindi sila ang tagapagmana ng angkan ng Kang. Sa kasalukuyan, naghihinala si Sul dahil ang kriminal na gustong saktan si Taeha ay napakadaling nahuli. Gayunpaman, sinabi ni Lord Hong na hindi dapat mag-alala masyado si Sul. Sa bahay, hindi pa rin makapaniwala si Yang Well sa sinabi ni Mrs. Min. Naalala niya ang isang bagay sa pavilion na tila pag-aari ng tunay na ina ni Taeha. Iniabot ni Yang Well ang bagay kay Taeha para maitago niya ito. Matapos basahin ang tala-arawan ng ina ni Yang Well mula sa panahon ng Joseon, may bahagi ng kasaysayan na hindi nagbago. Kaya't pareho silang kumbinsido na may hindi pa nalulutas si Taeha, lalo na ang isyu niya sa kanyang lolo. Sa totoo lang, natatakot si Taeha na alamin ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. Ayon kay Lord Kang, lahat ito'y inayos ni Mrs. Min. Ang makita si Mrs. Min sa kanyang bahay ay labis na ikinagalit ni Lord Kang. Nagbanta pa siyang hindi bibigyan ng share si Taimin kung magpapatuloy ang gawin ng ina nito. Kahit hindi inaasahan ang presensya ni Taimin, may habag pa rin si Lord Kang sa kanya bilang anak ni Jong-hyun. Maya-maya, tinawagan ni Mrs. Min ang kanyang apo tungkol sa mga isyong kinakaharap ng pamilya. Hiniling niya kay Taimin na manatili muna sa hotel dahil sinabi na niya kay Taiga ang totoo tungkol kay Lord Kang. Naging awkward ang sekretarya nang makita ang paglalambing ni Taiga at Yang Well sa live broadcast. Gayunman, sinubukan ni Yang Well na pawiin ang tensyon sa pagitan nila sa pag-uusap tungkol sa trabaho. Sa wakas, inamin ng kalihim na inatasan sila ni Chairman Kang na tiktikan sila. Napagtanto nila na ipinagkanulo nila sina Taiga at Yang Well na nagtiwala sa kanila. Dala ng mga tanong sa isip, pinuntahan ni Taiga ang kanyang lolo sa bahay. Binanggit niya ang sugat ng pagkamatay ng kanyang ina na sa tingin niya ay gawa ng lolo. Inamin ni Chairman Kang na ginawa niya yon para sa kinabukasan ng anak na naabala sa babae. Ngayon, balak niyang gawin din ito kay Taiga na nagsimulang maghimagsik. Balak ni Taiga na putulin ang ugnayan sa lolo dahil ginamit siya para sa mga pangarap nito. Nakita ni Yang Well si Taiga sa bahay ng lolo at narinig ang kalagayan ng asawa. Sinuri ng doktor si Taiga at sinabing kailangan siyang dalhin kaagad sa ospital. Ipinaliwanag din ng doktor kung bakit lumala ang kalagayan ni Taiga nitong nakaraang 3 buwan. Inisip ni Yang Well kung may kaugnayan ito sa kanyang pagpunta sa mundo ng New Joseon. Isang gabi, binisita ng bruha na si Myung si Yang Well at sinabing may paraan pa siyang makabalik sa Joseon. Tuwing 3 buwan, may bumabagsak na isang talulot na nagbibigay alam kung gaano pa katagal ang kanyang pagkakataon. Ipinaliwanag din niya ang mga kahihinatnan kung mananatili si Yang Well sa New Joseon na maaring magpatigil sa pagtibok ng puso ni Taeha. Nang makita ang lumalaking hidwaan ni Taeha at ng kanyang lolo, nais ni Yang Well na makipagkita kay Ji Kang. Noon, nakita si Ji Kang na may binabalak dahil darating si Yang Well sa kanyang bahay kinabukasan. Kinabukasan sa opisina, bigla na lang nawala si Ji Hong kasunod ng insidente ng pagkalason ilang panahon na ang nakalipas. Inutusan ni Taeha si Hong na subaybayan at imbestigahan ang kanyang pamilya. Pagkatapos, nakipagkita si Taeha kay Taemin sa rooftop ng opisina upang humingi ng tawad sa pagkakamali ng kanyang ina. Kahit tiwala si Taemin na hindi kayang lasunin ng kanyang ina si Taeha, hiniling pa rin niya na magsagawa ng masusing pagsisiyasat. Ang pagkikita ni Yang Woo at Mr. Kang ay hindi naging maayos. Ipinakita ni Kang ang painting ng ninuno na kamukha ni Yeon Woo. Subalit unti-unti sinisi ni Kang si Yeon Woo sa pagbabago ni Taeha, tulad ng epekto ng tunay na ina na tingin niya ay magiging problema. Lumuhod si Yeon Woo sa harap ni Kang para ayusin ang relasyon ng pamilya. Ngunit ng gabing iyon, bigla siyang dinukot at dinala sa bodega, parang nauulit ang kapalaran niya. May nagsabi kay Taeha na nakita raw ang isang lalaking dinala si Yeon Woo sa isang lugar. Agad pumunta si Taeha roon habang tumatawag sa pulisya. Ngayon, dadalhin ng mga tauhan ni Kang si Yeon Woo sa liblib na lugar para di na makausap si Taeha. Nang may pagkakataon, naghanap si Yeon Woo ng labasan pero napaligiran pala ng mga lalaking nakaitim. Gamit ang kahoy na patpat, lumaban si Yeon Woo ngunit sa huli, itinapon siya sa mga guho ng gusali.
Sa swerte, nang mawalan ng lakas si Yunwoo, dumating si Taiha para iligtas siya. Pagka-uwi kay Yunwoo, hiniling ni Taiha kay Hong na alagaan ang asawa habang kakausapin niya ang lolo. Samantala, si Kang mismo ay nakatanggap ng hindi inaasahang bisita na si Ji Hong. Lumabas na may malalim na galit ang lalaki kay Kang dahil dekada na ang nakalipas, hindi nalapatan ng lunas ang may sakit niyang asawa dahil inuna ng ospital ang anak ni Kang na may mas malaking kapangyarihan at pera. Inakusahan ni Wang si Ji Kang bilang tanging may sala sa pagkamatay ng kanyang mahal na asawa. Nang marinig ito, nagulat si Kang dahil hindi niya ito kasalanan. Bukod dito, nagbigay na siya ng nararapat na kabayaran. Sinubukan ni Taiha na protektahan ang lolo at lumuhod sa harap ni Wang. Humingi ng tawad si Mr. Kang kay Wang, ngunit napuno ng emosyon si Wang at binato niya si Leader Kang sa ulo gamit ang plorera. Iniwan niya itong nakahiga. Sa huli, si Wang ay ikinulong. Ilang araw pa, tila gumaling si Leader Kong, ngunit nagka-amnesia at walang nakilala. Nakita ang pag-ibig ni Taiha, naalala ni Yunwoo na dapat bumalik sa Joseon para mabuhay si Taiha. Sa hinaharap pa rin, sinubukan ni Yunwoo pagkasunduin sina Taiha at Taemin sa isang pagtitipon. Nakipagkita si Yunwoo kay Midham para ibigay ang journal ng ninuno dahil walang kwentong nagbago. Kaya, napilitan si Yunwoo na pumunta sa Joseon para iligtas si Taiha. Sa kumpanya, nag-alala si Taiha dahil ang ilang direktor ay pumanig kay Min para maging bagong pinuno. Hindi inaasahan, Min ay nagsumit ng kanyang resignation letter. Ibinigay niya ang kumpanya kay Taiha na ngayon ay maayos ng napamamahalaan. Hiniling kay Taiha na tiyaking manatili si Taemin sa kumpanya. Di inakala ni Taiha na maririnig niya ang huling mga salita. Tanda ng pag-alis niya magpakailanman. Wala siyang pakialam sa kalagayan ng puso, di kaya mabuhay nang wala si Hyunwoo. Tinawagan ni Taiha si Dr. Hyun, hiniling maghanap ng gamot o lunas para sa kanya. Nalungkot si Sol sa pagbabalik, nasanay na sa kasalukuyan, at may nakilalang lalaking balak pakasalan siya. Malungkot na ibinahagi ito ni Sol kay Hong. Tila di pinansin ni Taiha si Hyunwoo, normal lang ito kahit malapit na silang maghiwalay. Paalala ni Hyunwoo, 2 linggo na lang, kaya dapat samantalahin ni Taiha. Kinabukasan, binigyan ni Taiha ng peking birth certificate si Sol para makagawa ng ID at manatili. Mukhang walang balak si Hyunwoo na sirain ang kaligayahan ni Sol. Dinala ni Taiha si Hyunwoo sa iba't ibang lugar para magkaroon ng alaala. Binigyan ni Taiha ng kwintas si Hyunwoo. Pangako di malilimutan ang nagbago sa buhay niya. Lumipas ang linggo, may interview si Hyunwoo tungkol sa butik na bubuksan nila ni Gang Midham. Humanga sila kay Hyunwoo, maganda, tiwala sa sarili at puno ng karisma. Pagkatapos ng araw kasama si Taiha at matulog magkasama, kinabukasan, nasa panahon na siya ni Joseon. Labis siyang natuwa dahil muling nakasama ang kanyang ina. May pagkakataon pala si Hyunwoo na baguhin ang tadhana, 10 araw bago ang kasal. Nagpadala siya ng mensahe sa mapapangasawa na kamukha ni Taiha. Kahit masakit, gusto ni Hyunwoo sabihin sa kanya na balak siyang lasunin ng madrasta. Nagbigay si Hyunwoo ng bagay na pilak para kay Mutakang upang masuri kung may laso ng iinuming potion. Sa wakas, dumating na ang araw ng kasal ni Hyunwoo. Sa gabi ng kasal, si Mutakang ay nakaranas ng nakita ni Hyunwoo noon. Umubot nagsuka ng dugo. Muling nabuhay ang pamilya ni Hyunwoo sa pangyayaring malupit ang pakikitungo sa kanya ng ina ni Mutakang. Ngunit ngayon, mas matatag si Hyunwoo dahil sa pagtatangkang apihin siya ng babae. Nang gabing iyon, naghanda rin si Hyunwoo ng tulong, sakaling may balak siyang saktan. Naligtas si Hyunwoo habang hindi nakatakas ang lalaki sa mga humabol sa kanya sa gubat. Sumali pa si Hyunwoo sa paghabol, nais malaman kung sino ang nag-utos nito. Ang ina ni Mutakang ay nilitis sa pagkalason sa kanyang anak sa batas at pag-atake kay Hyunwoo. Naging matagumpay ang pagsisikap ni Hyunwoo na iligtas ang kanyang asawa dahil buhay pa si Mutakang. Para ilantad ang krimen ng kanyang madrasta, si Mutakang ay uminom ng antidote para manatiling buhay at magtago ng ilang araw. Ang alipin na nanakit kay Hyunwoo ay pinarusahan din at ang babae ay hinagupit at ipinatapon sa pulo ng tarapansal. Matapos makaranas ng mahirap na simula sa pagsasama, si Mutakang ay nagpasyang manatili kay Hyunwoo, ang babaeng matagal niyang hinahangad. Dahil sa nadamang kawalan ng hustisya, nilapitan ni Hyunwoo ang hari at reyna ina na naglalakbay noon.
Narinig na ng hari ang kaso ni Hyunwoo at naniwala na naparusahan na ang lahat ng salarin. Nakiusap si Hyunwoo na muling isaalang-alang ang titulong babaeng marangal dahil inaabuso ito ng marami. Para kumalma, tumigil si Yeonwoo sa bahay ng kanyang tiyuhin sa nayon ng Sibring. Inihayag niya ang kagustuhang magdiborsyo dahil ang puso niya ay kay Taihana. Si Mutakang ay madalas ding bumibisita kay Yeonwoo na nag-iisa noon. Maraming oras ang ginugol niya kasama si Yeonwoo. Hanggang isang araw, bumalik ang sakit ni Mutakang at tila hindi na siya tatagal. Si Mutakang ay nalagutan ng hininga sa mga bisig ni Yeonwoo. Bago siya pumanaw, sinabi niyang gusto niyang muling isilang bilang lalaking kamukha niya. Umaasa rin siyang makasama si Yeonwoo sa Bali. Sa Korea, labis na nabigla si Taiha nang magising at talagang nawala na si Yeonwoo. Sa opisina, sinabi ni Taiha na si Yeonwoo ay nasa Milan para sa mga bagay pang disenyo. Nang magpatingin sa doktor, maayos na ang puso ni Taiha, mas malusog pa nga kaysa dati. Parang nagbago ang kapalaran ni Taiha dahil iniligtas ni Yeonwoo ang buhay niya noon. Nang buksan ang butik ni Yeonwoo, pinigil ni Taiha ang lungkot, iniisip na masaya na ito sa Joseon. Nagsimulang makita ang kaseryosohan ni Taemin sa pagtulong kay Taiha sa kumpanya. Binigyan ni Taiha si Mr. Han ng regalo sa kasal, isang lugar ng negosyo sa Seoul para magbenta ng cake. Bumili rin siya ng hotel, na siyang lugar kung saan unang lumitaw si Yeonwoo. Isang taon ang lumipas, naniniwala pa rin si Taiha na tutuparin ni Yeonwoo ang pangakong babalik siya. Sa panahon ng Joseon, matapos ang pagluluksa, inanyayahan ng ina ni Yeonwoo na umuwi siya dahil delikado. Ang kidnapper na dapat bitayin ay naka-escape daw. Nagkatotoo nga ang mga pangamba ng ina ni Yeonwoo. Nang gabing iyon, balak ng lalaki na maghiganti at patayin si Yeonwoo. Nang may pagkakataon, kinalas ni Yeonwoo ang kanyang mga tali at tumakbo. Pero sa kasamaang palad, napadpad siya sa isang bangin. Pinili ni Yeonwoo na tumalon sa dagat kaysa mamatay sa kamay ng lalaki. Isang himala ang nangyari at nabuhay si Yeonwoo sa hinaharap. Muling nagpakita si Yeonwoo. Sa wakas, nagtagpo silang muli at ikinasal ng buong puso. Hindi dahil sa kasunduan, kundi dahil sa tunay na pag-ibig na tumawid sa panahon. Ang tunay na pag-ibig at matibay na paninindigan ay kayang lampasan ang kahit anong balakid at baguhin ang tadhana.